Hi guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching me, Lindsay, and for today's vlog, I would like to share with you the things about SSS maternity requirements. Okay guys, so dahil alam niyo naman nakakapanganak ko lang, so dahil may hulog tayo sa SSS, meron tayong karapatang mag-apply sa SSS maternity reimbursement. So, yun. Pagpasensyahan nyo na yung mga manok sa paligid kasi gusto nila sumama sa vlog. Masyado silang ma-effort. Okay, so yung una natin, ano ba yung unang gagawin mo dapat? So, nung buntis ako, ewan ko kung ilang buwan ako nag-apply, 6 months ata. Hindi ko alam, basta kailangan buntis ka na or may ultrasound ka na, So, pupunta ka sa SSS and then ang kailangan mo lang naman is mag-fill up ka nitong maternity notification. Mag-fill up ka yan. Tapos, kailangan mo nga ng result ng ultrasound. Ito yung sa ultrasound ko. Yan. Kasama dapat yung picture ha, kasi i-check ng SSS yung original. So, yun. Meron ka dapat, pagpunta mo doon, lagi dapat meron kang Xerox and meron kang original na dala. Kasi i-check nila yung original. Pero Xerox lang ang kukunin nila. So, bukod doon, kailangan meron ka rin 2 valid IDs. So, yung SSS ID ko, Francisco kay apelyido ko. Kasi nga, nung nagpagawa naman ako ng email, hindi papasay. So, in-accept nila. Pero, kailangan mo pa ng isang ID. So, yung ID na yun, kailangan Claveria na ako. So, nagpagawa lang ako ng ID sa PhilHealth. So, hindi na problema yung ID. Yun lang. Sa maternity notification, ibig sabihin ng maternity notification, notify mo lang yung SSS na buntis ka na. And of course, para ma-notify mo sila, kailangan mo ng ultrasound, kailangan fill upan yung maternity notification, and kailangan mo ng 2 valid IDs. So, as you can see, receive na siya ng SSS. So, na-receive na siya. After this, babalik ka na sa kanila pagkapanganak mo. Kasi yung maternity reimbursement application naman, kailangan siya, meron ka ng mga requirements sa dala. So, ano ba yung requirements? Una nga, yung maternity notification na may stamp ng SSS, na-receive nila. Pangalawa, kailangan meron ka ng maternity benefit application. So, ito naman yun. Pipill upan mo pa lang ito, hindi papareceive mo pa lang dito sa SS. So, pagpunta mo doon, dala mo na rin ito. Kasama yung notification. Pangatlo, dapat meron ka ng SSS ID or 2 valid IDs. So, meron na ako noon. Dapat sa notification pa lang meron ka na nun. Kasi hindi nila i-accept yung notification kung wala ka. Tapos, pang-apat, of course, yung birth certificate ng anak mo. Dapat certified true copy siya ng local civil register. So, ito, na-certified true copy na siya. So, advice ko lang dun sa mga kakapanganak ka lang. Akala ko kasi, kaya hindi ko inasikaso yung birth certificate. Akala ko pagkagaling sa hospital, is na-certified true copy na siya. Hindi pala. Dadalhin mo siya sa munisipyo nung lugar kung saan siya nanganak. For example, si Amaya nanganak ako sa Balanga. So, doon sa munisipyo ng Balanga namin dinala yung birth certificate para i-certify. Magbe-wait pa kami ng 10 days. So, nakuha ko na siya ngayon. Pero naghintay kami ng 10 days. So, kung gusto nyo na mapadali yung pag-ayos nyo ng requirements, unahin nyo yung birth certificate kasi may bibilangan pa na 10 days. And last, yung certificate of separation or non-advancement of maternity benefit. So, in case na meron kang problem sa last employer mo, pwede kang kumuha ng ito. Yan. Kasi kailangan nga mapatunayan ng SSS na hindi ka pa nakapag-advance sa maternity mo. Maternity reimbursement mo. So, hindi ako makakakuha dahil may problema ako sa employer ko. So, ang ginawa ko is nagprint ako nitong affidavit of undertaking. Ito siya. Tapos, meron naman to. Ano to? Downloadable siya. Search nyo lang yung affidavit of undertaking ng SSS. Tapos lalabas na yun. So, ito, nagpapatunay ito na syempre ikaw, kinuha yung pangalan ng employer mo, tapos kinuha yung kung hanggang kailan ka nag-umpisa doon, nakalagay din dito, saka kung kailan ka nagtapos doon. Tapos yung reason kung bakit hindi ka makakakuha ng certificate of non-advancement sa employer mo. Kasi yun, panotaryo to, ipapanotaryo mo siya. Ang bayad ko dito is 300 pesos. Ang mahal, diba? So,
So, yun lang. Yung mga binanggit ko sa inyo, yun yung requirements sa maternity reimbursement. So, after daw nun, sabi, kailangan meron din akong dalang 2 pieces ng 1x1 na ID and 2 valid IDs. Kasi, gagamitin naman siya sa pag-a-apply ko sa bangko. So, yun lang. Bukas kasi pupunta na ako ng SSS. So, pinakita ko na rin sa inyo. Dahil baka kunin na rin naman nila tong requirements na to. So, yun lang. Yun naman ang vlog na to. Para lang to dun sa mga medyo nalilito sa SSS. So, kung gusto nyo malaman kung paano nyo malalaman kung may kung may makukuha kayo, halimbawa, nagulog kayo ng February to April, gano'n. Tapos, nagbuntis kayo ng July, gano'n, may makukuha na ba ako, hindi ko na ba kailangan bayaran. Gagawa ko ng vlog about dun. Pero, mag-comment muna kayo kung gusto nyo ba talagang gumawa ako ng vlog. Kasi, feeling ko marami na rin vlog about dun. Kaso, nung una kasi nanonood ako, medyo nakakagulo. So, kung gusto nyo mas gumawa ko ng mas clear, mag-comment lang kayo sa baba. Yun lang guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video and mag-subscribe kayo sa baba. See you on my next vlog.